Isang umaga, naghahanda si Josh Kovacs para magtrabaho sa Tower, isang prestihiyosong apartment complex kung saan siya ang manager ng gusali. Ang residente ng penthouse ng Tower ay isang Wall Street billionaire na nagngangalang Arthur Shaw na kasalukuyang naglalaro ng online chess kasama si Josh. Pagkatapos niyang gumalaw, umalis si Josh sa kanyang bahay at binati ang kanyang kaibigan na si Slide, na isang small timer na manloloko sa paligid. Sa Tower, binati ng doorman na si Lester si Arthur habang papunta sa trabaho. Nakita siya ni Josh sa labas at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa paghahanda para sa paparating na party at naalala ni Arthur kung gaano ito kahalaga. Nang makaalis si Arthur, pumasok si Josh sa loob at binati si Manuel, ang pinuno ng security. Nagpapasalamat na walang gaanong problema. Pagkatapos ay nakita niya si Rose, ang personal na assistant nila ni Simon, ang general manager ng Tower. Naputol ang kanilang pag-uusap ng isang housekeeping staff na si Odessa na nagpaalala kay Josh tungkol sa kanyang malapit nang ma-expire na visa sa trabaho. Biglang nakarinig si Josh ng buzzing sound at sinubukan alamin kung kaninong telepono ang nagri-ring para lang malaman na ito ang potensyal nilang bagong elevator operator na si Enrique na ipinaalam sa kanya ang tungkol sa katanyagan ng Tower. Ipinaalam sa kanya ni Josh na bawal gamitin ng staff ang kanilang mga telepono. Sa pagpunta sa lobby, napatunayan kung gaano kalaki ang pag-asa ng mga residente sa mga tauhan nang ang isa sa kanila ay tinanong si Charlie at si Lester ay nagbigay aliw sa mga bata sa kanilang pagpunta sa paaralan. Ipinaalam din niya kay Enrique ang tungkol sa hindi pagtanggap ng tip sa Tower. Nakita ni Josh si Charlie at pinagsabihan siya dahil sa kanyang pagkahuli at binalaan siya na hindi magtatagal ay aalisin siya ni Simon kung patuloy siyang mahuhuli. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Josh kay Simon nang malaman niyang isa sa kanilang mga residente na si Mr. Fitzhugh, na isang dating investor sa Wall Street, ay nahaharap sa sapilitang eviction ng bangko sa susunod na araw. Upang maiwasan ang sakuna na ito at ang kaguluhan na idudulot nito, pumunta si Josh para hilingin sa kanya na umalis ng mapayapa. Sa halip, nang mapagtanto niyang wala nang mapupuntahan ang pamilya, ipinahiwatig niya kay Mr. Fitzhugh ang isang naka-schedule na maintenance ng elevator sa susunod na umaga, na nagpapahiwatig na maaari silang manatili sa ibang araw. Balik tayo sa lobby, nakita niya si Arthur kasama si Enrique at sa huli ay pumayag na kunin siya. Sa paglabas sa trabaho sa gabing iyon, excited na ipinaalam ni Lester kay Josh ang tungkol sa plano niyang magretiro sa loob ng isang taon. Kinaumagahan ay nakagawian na ni Josh ang pagpunta niya sa Tower. Pagdating doon, nagtataka siya kung bakit hindi pa umaalis si Arthur para magtrabaho, at napansin niya ang 4 na lalaki na papalapit sa gusali mula sa kabilang kalye. Inaasahan ang isang pagnanakaw, hiniling niya kay Lester na i-lock ang pinto at tinawagan ang lahat na isara ang lahat ng labasan at elevator. Pagkuha ng mga larawan ng garahe, nakita niya si Arthur na sinakay sa isang van at ipinalagay ang isang kidnapping. Nagmamadali siyang pumunta sa garahe at hinabol ang van sa ilang saglit hanggang sa hinampas siya ng isang babae kasabay ng pagtaob ng van. Agad na pinalibutan ng mga agent ng FBI ang van at sinimulang arestuhin si Arthur. Pagkatapos ay nilinaw ni Agent Claire Denham na si Arthur ay hindi kinidnap ngunit sa halip ay sinusubukan tumakas at inaresto siya dahil sa pandaraya. Nang gabing iyon, tinipon ni Josh ang mga tauhan upang ipaalam sa kanila na pinamamahalaan ni Arthur ang kanilang mga pension account sa loob ng ilang taon na maaaring mga hulugan na nawala na ito sa kanila ngayon. Gaya ng inaasahan, hindi maganda ang natanggap na balita. Sa isang kondisyong $10 milyong na piyansa, si Arthur ay sinamahan pabalik sa kanyang penthouse sa susunod na umaga at isinailalim sa mahigpit na house arrest. Nang makita ang isang nakaparadang Ferrari, sinabihan si Claire na ito ay orihinal na pagmamayari ni Steve McQueen at ito din ay pinaghiwalay at muling inassemble dito. Malinaw na binalaan si Arthur na manatili sa loob ng bahay o harapin ang pagkawala ng kanyang piyansa, pagkatapos ay hiniling ni Claire na kausapin si Josh. Nagmamadaling inalok ni Arthur si Josh ng pera para asikasuhin ang pagde-deliver sa kanya ng pagkain para lang tanggihan ang kanyang tip. Habang ang FBI ay hinahalungkat ang basura ng Tower sa ibang pagkakataon, tumanggi si Claire na magsalita ng higit pa tungkol sa kaso ngunit kinumpirma na si Arthur ay guilty. Pag-uwi noong gabing iyon, nakita ni Josh si Slide na inaresto. Sa isang istasyon ng subway, masama ang loob sa pagkawala ng lahat ng kanyang pera, lumakad si Lester patungo sa mga riles. Di nagtagal, nagtungo si Josh sa ospital kung saan ipinaalam sa kanya ni Charlie na mabuti na lang at nahila si Lester sa tamang oras. Sa pakikipagkita kay Josh, inamin ni Lester na ibinigay niya kay Arthur ang lahat ng kanyang ipon para i-invest na nagpapahiwatig na hindi na siya maaaring mag-retire tulad ng kanyang plano.
Ang galit na si Josh ay nagmamadaling bumalik sa tower na nagbabalak makipag-usap kay Arthur mismo. Natagpuan niya si Mr. Fitzhugh na tinanggal sa trabaho sa elevator at nalaman na tiyak na alam ni Arthur na malapit na ang kanyang wakas, 1 taon na ang nakalipas. Sinamahan ni na Charlie at Enrique si Josh sa penthouse kung saan sinubukan silang kumbinsihin ni Arthur na wala siyang kasalanan. Sa wakas ay napagtanto ni Josh ang panloloko ni Arthur at dinala niya ang isang golf club sa kanyang mahal na Ferrari. Hindi man lang siya pinigilan ni Arthur sa paghampas sa kanyang Ferrari ng paulit-ulit. Gayunpaman, dahil sa matindi niyang pag-uugali ay kulang pa ang trabaho nilang tatlo bilang kabayaran. Nakita ni Josh si Claire noong gabing iyon nang mapansin niyang hindi nila nakita ang safety net ni Arthur na 20 milyong dolyar at nagmungkahi pa na lusubin ang tower para hanapin ito. Napagtanto ang bagay na ito, humiling si Josh ng access sa kanyang opisina sa tower at nakahanap ng impormasyon tungkol sa isang nakatagong safe na inilagay ni Arthur sa penthouse. Sa mga sumunod na araw, kinuha ni Josh sina Enrique, Mr. Fitzhugh at Charlie para sa nakakatakot na gawain sa hinaharap. Sa pamamagitan ng kanilang mga talakayan, ipinahayag na ang pinakamalaking suliranin ay ang pagpapaalis kay Arthur sa penthouse at ang pagpasok doon. Gayunpaman, kahit papaano ay nakumbinsi sila ni Josh sa kabila ng mga pagdududa sa kakayahan ng grupo. Pagkatapos ay binayaran ni Josh ang piyansa ni Slide sa sumunod na araw at hiniling sa kanya na sumali sa grupo. Bagamat ang laki ng halaga ng pinag-uusapan ay nakakuha ng atensyon ni Slide, nagpa siya pa rin siyang subukan ang grupo. Sa mall, binigyan niya ang lahat ng 15 minuto upang isa-isang magnakaw ng isang bagay na nagkakahalaga ng $50 at hiniling na iwan nila ang kanilang mga wallet sa kanya. Lahat ay tumungo sa iba't ibang tindahan at matagumpay na nakabalik na may dalang iba't ibang bagay na ninakaw. Habang pinatunayan ng kanilang mga aksyon ang kanilang halaga kay Slide, natutunan din nilang huwag ipagsapalaran sa kanya ang kanilang mga wallet dahil inamin niyang ninakaw niya ang kanilang mga pera. Nagpulong ang grupo sa mga sumunod na araw para talakayin ang mga detalye ng security ng tower. Kasunod, ipinaalam ni Claire kay Josh na malapit nang madismiss ang kaso at gusto ni Arthur na magsampa ng kaso laban sa kanya dahil sa pagsira sa kanyang sasakyan. Dahil binanggit ni Arthur na ibababa niya ang kaso kapag humingi ng tawad si Josh, sinamahan siya ni Claire sa penthouse kung saan taimtim niyang tiniyak sa kanya na babayaran siya para sa pinsala. Pag-uwi, iginiit ni Slide na kailangan nila ng isang taong may karanasan sa pagbubukas ng mga safe na humantong sa pag-imbita kay Odessa sa sumunod na gabi. Dahil natutunan niya ang mga kasanayan mula sa kanyang ama na isang locksmith, kumpiyansa niyang sinabi na maaari niyang buksan ang anumang lock. Sa pagmamasid sa tower kinabukasan, nakita ni na Josh at Mr. Fitzhugh si Charlie na pumapasok sa gusali. Lumalabas na inalok ni Simon ang dating trabaho ni Josh kay Charlie na malugod niyang tinanggap. Masaya sa kanyang katayuan sa trabaho, binalaan niya si Josh na itigil ang kanilang plano. Habang ibinabahagi ni Odessa ang kanyang kaalaman kay Slide, nalaman ni Claire na ang paglilitis ay gaganapin sa Thanksgiving Day para maiwasan ang media frenzy. Sinabi rin sa kanya ang intensyon ni Arthur na magsampa ng kaso sa kabila ng paghingi ng tawad. Kaagad niyang ipinaalam kay Josh ang tungkol sa pagbabago at nakakagulat na nasiyahan siya habang ipinapaalam ito sa grupo. Habang naghahanda ang lungsod na tamasahin ang parada, ipinadala ni Josh si Enrique upang hanapin ang asawa ni Charlie habang naglalakbay ito at nag-report si Charlie para sa kanyang unang araw bilang tagapamahala ng gusali ng tower. Si Arthur ay dinala mula sa penthouse para sa pagdinig. Matapos maingat na agawin ang telepono ng asawa ni Charlie, nakita ni Enrique sina Josh at Mr. Fitzhugh sa tapat ng tower. Nang umalis si Arthur kasama ang FBI, napansin ni Josh si Slide na lumalapit sa tower ng mag-isa. Habang napagtatanto ng grupo ang pagkakanulo, si Charlie ay nasa lobby ng tower nang malaman niyang nanganganak ang kanyang asawa. Tumakas siya palabas ng gusali habang dumating sina Josh, Enrique, at Mr. Fitzhugh sa service entrance. Habang abala ang security, ang iba pang crew, sa pangunguna ni Odessa, ay nagdaos ng mock birthday party sa lobby. Samantala, nilapitan ni Slide si Simon at nagpanggap bilang isang banker na humihiling na siyasatin ang kamakailang na demolish na tirahan ni Fitzhugh. Pinigilan ni Slide sina Simon, Josh, at ang iba pa na sumakay sa elevator, kaya napilitan silang maglakad sa hagdan. Habang nililibot siya ni Simon, kinulong siya ni Slide sa banyo at tumakas sa apartment. Samantala, inihatid ni Odessa ang kanyang cleaning cart sa lalaking FBI na nagbabantay sa walang tao na penthouse. Sa wakas ay nakarating si Josh sa elevator machine room at isinara ang elevator. Iniwan si Slide na naghahanap ng madadaanan habang ang iba ay nagpatuloy sa kanilang mahirap na paglalakbay sa tuktok. Habang umaakyat si Slide sa service ladder,
Ang iba pa sa party ay nagtitipon sa penthouse at mabilis na tinakpan ang lahat ng kamera bago sinira ang pinaghihinalaang pader. Habang naghahanap pa rin ng madadaanan si Slide, natuklasan ng mga tripulante ang safe na nakabaon sa dingding. Pagdating, tinutukan niya ang mga ito, hinimok niya ang lahat na umalis ngunit sumuko nang pumasok si Odessa na may dalang sariling baril. Kinuha ni Mr. Fitzhugh ang baril ni Slide at pinatahimik siya habang tinatangka ni Odessa na buksan ang safe. Sa lobby, bumalik si Charlie mula sa ospital pagkatapos makatanggap ng isang peking mensahe tungkol sa kanyang asawa at natuklasan ang pakana ni Josh. Mabilis siyang humakbang papunta sa penthouse, napansin ang natutulog na agent at binanggit na ipinapakita ni Simon ang apartment ni Fitzhugh sa isang financier. Samantala, dumating si Arthur at ang FBI sa courthouse at natuklasan na sarado ito dahil sa holiday, kaya bumalik sila sa penthouse. Balik tayo sa penthouse, nabuksan ni Odessa ang code at binuksan ni Josh ang safe para lamang makitang wala itong laman. Hindi sinasadyang pumutok ang baril ni Slide sa sumunod na kaguluhan na tumama sa Ferrari. Nang tamaan ang pintura ng kotse, nalaman ni Josh na itinago ni Arthur ang kanyang pera sa simpleng paningin dahil ang kotse ay gawa sa purong ginto. Sa isang mabilis na pagkalkula ni Mr. Fitzhugh ay nagpapakita na ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $45 milyong. Ngunit ang problema ay hindi nila ito makukuha o mailalabas sa penthouse. Gayunpaman, dahil walang mga pinto o bintana ang apartment ni Mr. Fitzhugh na 60 palapag ang taas, naisip ni Josh na gamitin ang clean platform ng gusali upang ibaba ang sasakyan doon. Pinaandar ni Enrique ang platform mula sa kinalalagyan nito sa terrace at bumaba si Mr. Fitzhugh sa dati niyang apartment para maghintay habang inalis ni na Josh at Slide ang bintana ng penthouse. Sa kanilang pagbabalik mula sa kanilang nabigong paglalakbay sa courthouse, napagpasyahan ni Claire na marahil ay mayroong nangyayaring pagnanakaw sa tower. Pagkalagay ng kotse sa mekanismo ng clean platform, maingat itong ibinaba mula sa penthouse. Nang makarating ito kay Mr. Fitzhugh, hindi niya ito magawang hilahin habang pinag-iisipan kung paano siya humantong dito. Dahil dito, bumaba sina Slide at Josh sa sasakyan gamit ang wire ng clean platform. Muling itinoon ang pansin. Tinali ni Mr. Fitzhugh ang isang dulo ng lubid sa isang panghalo ng semento sa apartment at ginamit ang kabilang dulo para makuha ang sasakyan. Gayunpaman, nauwi siya sa pagkakabitin sa harap ng sasakyan sa halip. Sa pag-ugoy sa nakakatakot na 59 na palapag sa ibabaw ng lupa, sinubukan niyang abutin ang lubid at muntik ng mahulog, ngunit nahuli siya ni Charlie sa tamang oras. Pumasok si Josh at Slide sa sasakyan, habang si Charlie ay nag-aalangan na sumali sa gang at naghanda na abutin ang sasakyan. Napansin niya ang bumper ng kotse, at nang makita niyang gawa ito sa ginto, agad siyang gumawa ng paraan. Hinimok niya si Enrique na ibaba ang elevator sa isang palapag sa ibaba nila. Paglabas nila ng corridor, hinanap nila ang susi, at natuklasan ni Josh ang ledger ng lahat ng pera na ninakaw ni Arthur sa mga nakaraang taon. Nakabukas ang pinto ng elevator, at itinulak ng grupo ang kotse sa elevator shaft. Samantala, dumating si Claire at ang FBI sa tower kasama si Arthur at humiling ng elevator. Kasama ang security na namamahala sa tumigil na elevator, pinananatili ng lahat ang Ferrari sa pwesto habang nagmamadali silang bumababa sa foyer. Muli silang tumuloy sa penthouse, sa pagkakataong ito ay nasa ibaba nila sina Claire at Arthur. Nakipag-ugnayan si Josh kay Lester at ginabayan siya sa ninakaw na van ni Slide kaya pumunta siya sa garahe. Samantala, natuklasan ni Claire ang nakatagong safe sa penthouse at binawi ang piyansa ni Arthur. Gayunpaman, napansin niya na nawawala ang kotse at hinimok siya nito na huwag hayaang makaalis ito sa gusali. Inilak niya ang gusali at pumunta upang tingnan ang garahe. Nang makita niya ang van, tumakbo siya palabas sa kabila ng pagkasira ng shutter. Parang baliw na nagmamaneho si Lester sa prosesyon habang sinusundan siya ni Claire sa malapit. Hindi nagtagal ay nakasalubong niya ang mga sasakyan ng pulis at napilitang huminto. Gayunpaman, idineklarang walang laman ang van. Sa tower, sunod-sunod na inaresto ng FBI sina Mr. Fitzhugh, Odessa, at Charlie. Tinangka ni Enrique na tumakas habang natuklasan ni Claire na naglalakad si Josh sa parke bago siya inaresto. Nang kausapin ng grupo si Arthur, nagtanong siya tungkol sa kanyang sasakyan. Palibhas ay hindi pa rin natutunan ang kanyang aral, binalaan niya sila na ang mga manggagawang tulad nila ay walang paraan para makalabas sa bilangguan para sa naturang krimen at malapit na siyang bumalik sa kanyang penthouse habang sila ay makukulong sa mahabang panahon sa oras na matagpuan ang sasakyan. Pumayag si Josh na makulong ng ilang taon, ngunit mariing idineklara na doon din niya gugugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay dahil natuklasan nila ang kanyang ledger.
Sa gitna ng lahat, nananatiling nakakulong si Simon sa banyo ng demolish na apartment. Pagkalipas ng 3 araw, isa sa mga dating empleyado ng hotel ang kumitawan sa mga akusado at hinimok na palayain sila batay sa isinumiting ledger ni Arthur. Pinahalagahan ng supervisor ni Claire ang kanyang mga kasanayan sa negosasyon at nagpasya na hayaan ang lahat maliban kay Josh. Si Josh, na nahaharap sa 2 taong pagkakakulong bilang unang beses na nagkasala, ay tinanggap ito para sa kapakanan ng iba. Habang si Arthur na napatunayang nagkasala ay dinala sa kanyang bilangguan, nakita ng grupo, maliban kay Josh, ang sasakyan na ligtas na nakaimbak sa swimming pool ng penthouse ng gabing iyon. Nanganak na ang asawa ni Charlie, at dahil si Arthur ay nahaharap sa isang mahirap na oras sa bilangguan, ang kawani ng tower ay may magandang dahilan upang magdiwang. Pagkatapos ng lahat, ang lahat kabilang sina Rose, Manuel, Lester, at Levenko ay nakatanggap ng iba't ibang purong ginto na bahagi ng kotse sa pamamagitan ng liham. Sa kabilang banda, sinimulan ni Josh ang kanyang 2 taong sentensya ng may malinaw na pag-unawa sa kung ano ang hinaharap. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.